EXP yung role ko pa nasubukan yung yung EXP Lane Valentina. Theorycraft ko lang. But, I get it. But it's interesting. Tingnan natin kung mapapatawid to ni JM Pinkman. Kailangan kasi again, hindi pa naman do or die matchup ang series na ito. Winner will be advancing sa upper bracket. Loser naman, magkakaroon pa ng last chance qualifier down sa lower bracket. Game number 3 between Blacklist International versus Aurora. Maagang pag-force out ng flicker kay Yue from Haji and Perxiva. Okay. Aurora, medyo na talo sa trades on tape, but nice poke with a Queller galing in by Demon Kite. Mahuhuli dito si Renjay. Demon Kite nasa kanang damage ni Perxiva. Si Renjay naman ang magiging first blood dito para kay MP. Grabe yung fast stance ni MP. Aggressive kagad yung kanyang Hayabusa. And just like game number 2, ang unang napuruhan kagad mo si Renjay. And paulit-ulit to sinasabi ni Leo, even kayo, na teka lang muna, Demon Kite, kasi parang ine-extend kagad ng Blacklist yung kanilang kalamangan. Perxiva, one more hit, pero makakakuha ng kill naman doon si Edward. Napapaligiran ng dalawang members, JM Pinkman and Haji. Forcing Edward to use his flicker, pero paparating na din naman dito si MP. May wiggy shadow kill na nga. Buti na lamang sinalo ni Renjay. Makakatakas pa rin si Legend Zero. Pero 2 kills na ang nakuha ng Blacklist. Sinalo din ng Nightmare Spawn ni Yue. Yung isang proc, pero si Renjay ang mahuhuli. At kada kita nila sa Jawhead, binibigyan kagad ni Haj at ni Perxiva. Okay, MP? MP? Oh! Grabe! Snowballable na talaga para sa Blacklist International. Wala pang 2 minutes nung inumpisa ko yung sentence na to na ang dami ng kills na nakuha nila. Oo. Tsaka ito, paulit-ulit to sinasabi even last season na pag ikaw ay Jawhead, ayaw mong nasa receiving end ka. Ayaw mong nabibigyan ka, ayaw mong lugi kayo sa early game. Kaya naman ngayon, Perxiva, tinatry bigyan, pero si MP pa rin makakuha ng turtle. Unleash the beast from Edward. Mapapatumba si Perxiva. So yun yung trade na gusto na kunin ng Aurora. Kaso lamang nawala si Renjay ngayon. Demon Kite. Okay, na-stun dito si JM Pinkman. Nakuha, na-stun na naman. Na pinaligiran ng dalawa. Tatlo pala dahil nandun pa si Yue. And they will secure a kill onto JM Pinkman. Gets rin ng Aurora na hindi dapat mag-snowball pa ang Blacklist International. Dapat i-match natin. Subukan natin kumuha ng kills at nakakuha nga sila. From around 1.5k and climbing na yung gold lead yung Blacklist International. Nabawasan na unti ng Aurora. Okay, binato. Perxiva. Quick sandguard lang kasi alam niyang dadating din naman si Hatch at si MP. Mapipitas siya pero eto na, pati si Outplayed sumama na rin sa picture ngayon. Killing spree na. 1 for 1 trade, make it 2 dahil si Outplayed nakaisa na rin onto Demon Kite. Kung yung Aurora pinigilan yung pag-snowball ng Blacklist, binalik yung kanilang momentum with a 2 for 1 trade. Grabe yung aggression ngayon ng Blacklist International at sa bilis ng rotation again. Speed of rotation. Yan yung laban ng dalawang opponent na to. And so far, Perxiva and Haj nakokontrol talaga nila yung mga ikot. But Aurora, minsan nakakasingit si Renjay sa bush. Siya yung nakakauna sa pwesto at siya ang unang mag-uumpisa ng mga skirmish. Pero nagka-counter ang Blacklist. Man, so far, MP the King, 3-0-2 kaagad. Naunang nakapick up ng Hunter Strike kontra kay Demon Kite. So ngayon, it's all gonna be about positioning. Sino makakasecure ng brushes between the two roamers. So far, mas nakakalamang nga talaga si Perxiva. And in 10 seconds, Blacklist International gusto nilang patunayan na totoo yung snowball nila. Kukunin nila yung turtle laban sa Aurora, pero parang Aurora ready din naman sumagot for this turtle fight. Grabe komportable sa matchup si JM Pinkman kontra sa Lucas. Nakahandle ng Valentina si Lucas. Hindi niya tinatalo pero namamatch niya. Ingan. Oo, tsaka considering na si Edward yung may gamit ito, pero teka lang ha. Retribution battle, kanino mapupunta ang turtle? Mapupunta kay Demon Kite, kapalit naman ang kanyang buhay. Edward, unleash the beast! Pinatumba si Perxiva. Outplay, nandito rin naman sa picture. Tumama yung Spear of Destruction. Haj, working on Edward. Dating teammates, magkalaban na ngayon. Unleash the beast, nandyan pa rin. Pero napa-flicker in si Demon Kite para magka-triple kill. Aurora, nakasagot na bigla kontra Agents.
Ganda ng counter-engage na pinakita ng Aurora. Kumpul na kumpul lahat sila dahil sa Lucas ni Edward at binurst down at lockdown ng mga miyembro ng Aurora ang Blacklist International. Parehas nag-dreadnought armor yung dalawang roamers considering na high physical yung dalawang koponan at nagmi-mirror ata si JM Pinkman ng mga items dahil Thunderbell first item para sa Valentine. Nasa ilalim ng tore at JM Pinkman bilang Valentine at tinalo si Edward sa EXP lane duel. That's a good shutdown for JM Pinkman, pero teka lang, Rene J, sumagot ka agad. Ganti. Si Lonto outplayed. Nakatakas pa nga with the flicker out. Ganti ng ape, that's a favorable trade para sa Aurora. A gold laner kapalit naman ng XP. Tuloy pa rin ang trading ng dalawang koponan. Pero grabe, revelation ata tong Valentina EXP lane, ha? XP, no? Tas Thunderbird first item. Kontra sa Lucas. Spicy. Mapapaham ka talaga eh. Grabe yung mga pakulo ngayon ng Blacklist, pero so far gumagana. Pareho sila ng KDA. Actually, hindi naman masyado, pero 3-1-2 for JM, Edward 2-1-4. Giving Edward a hard time sa laning phase so far. So apart from the CC, nakakita na ata tayo ng isa pang pwedeng mapat sa Lucas. Hayabusa. Ay. Nagduel, anime fight. Uy, pero ito na yung tulong ng Blacklist International at Demon Kite. Nahuli bago mag-turtle. Free turtle to para sa Blacklist. But Aurora nagbibigay ng pressure sa gitna ng mapa. Okay, tinatry nila mag-trade doon sa gitna. Kaya naman, Perxiva, pati na rin JM Pinkman, may sariling Unleash the Beast. Kumameha-meha sa mukha ni Edward habang si MP all the space and time in the world para makuha ang huling turtle. Dahan-dahan na approach para sa dalawa. Feeling ko isang malaking mali for either of these two teams. Sigurado makakakontrol na yung kalaban nila. So, dapat bawasan nila yung error. Kung ano man yung engagement or teamfight na i-call ng dalawa, dapat sigurado magko-convert at nakamarka na yung potential response ng kalaban nila. Isa sa mga kailangan magsimula talaga niyan, either si Perch or si Rene J, tumama yung Spear of Destruction, kinasa na nga din! Hinabol pa! Doon ang Raging Sands or Flicker combination, Doming Guy tutumba sa Shadow Kill, so wing Shadow Kill ni MP, kaso ang sagot, dalawa naman for Aurora, Hatch, Perxiva tutumba, kapalit naman ni Rene J as well. 2-4-2, pero hindi pa tapos ang Aurora dito, tumama yung Queller kay JM Pinkman, pero ma-outsustain niya yung damage. Now, Demon Kite, makikipag 1v1. Ito na ba yung anime battle na hinihintay natin para sa Purple Buff? Oh, naagaw! Naagaw yung Purple Buff ni MP. At hindi na madedepensahan ng Blacklist International yung tore nila sa gitna. Yung late entry doon ni Demon Kite, sakto yung stun sa pagbasok niya. Di ko talaga alam kung sino lamang sagutan eh. Kung kanina, first two games, fast game na clear domination sa nanalo. Ngayon, even na even. Absolute cinema for the first series. Ang daming bagong lumabas. Ngayon lang tayo nakita ng, at least for SPS, a Valentina XP lane na tumapat sa Lucas. Sa kamay ni JM Pinkman. Mirroring lang naman ang kanilang rotation. Top lane, makukuha ng Aurora. Bottom lane naman, makukuha ni MP doon sa baba. Paunahan na lang talaga itong makasetup, makakuha ng mga kills sa kinakailangan nila. Nakupo, outplayed! Oh! Napatotoo ni Rene J, pero makakapag-flicker out din naman. No casualties for Blacklist. Big deal na nakatakas doon sa outplayed. Buti hindi siya na huli ng Aurora. Hindi siya napitas. Hindi ko napitas siya doon. Hindi na ata nila malalaban yung laban na to. Pumasok din siya outplayed. Kaka-respond lang niya. Kaka-heal lang niya. Pero pagpasok niya, nahuli niya yung Harris. Pero siya rin nahuli. At 3 miyembro ng Blacklist International ang nawala. Edward! Ang tunay na beast, ang tunay na may unleash the beast. Nakita na naman natin ang isang capabilities ng Lucas. Aurora, ang unang nawala sa kanila was actually Doming Kite. Their main source of damage, pero okay lang. 3 kaagad ang kanilang na-trade. Plus the Lord. A huge swing for Aurora ngayon. Edward 3-1-8 with the Lucas. Grabe, nakikita nilang performance from Legend Zero.
Taas din ng physical damage na pwede pa ilabas ng Aurora with the Lucas, kasama yung Suyo. And of course, no joke din yung damage ng Zazk and the crowd control that he can lay down considering the medyo ma-close range yung gusto labanin ng Blacklist International, close to mid-range even with the Moskov. Even though si Outplayed pumasok nga doon, naging close range battle para sa kanya. Sinubukan niya na makatakas doon pero dahil gulo na ang nangyari doon, ang hirap doon para sa isang Moskov. Oo, parang ang lala ng mga clashes. Ang dami natin nakikitang 5-man clashes doon sa gitna. Aurora with a 2.5k gold lead. Meron silang level 1 Lord doon sa taas. May outer turret pa naman ng Blacklist International sa gitna. So pwede ba nilang madepensa ng mga inhibitor turret? Pero teka lang, naipit si MP! It's a trap! Akala ni MP good kill para sa kanya kasi nandun si Domenkite pero mas maraming miyembro ng Aurora na malapit na makakatulong sa gold laner nila. Si Renegade nakapakonsil. May matatapon pa siya. Natapon niya yung Valentina. Raging Sandstorm! Pagpasok ni Perk Ziva. Sinusubukan ng Blacklist International Defense High pero sa ilalim ng Zaman Force. Sa ilalim ng Torre ng Blacklist. Doon pa sila nahuli pero si Domenkite ang napitas. Si Outplayed papasok pa siya dito. Pumasok na nga. Ginamit yung ultimate. Nahuli si Yue. What a trade by Outplayed. Ito naman si JM Pinkman. Nakita niya dito yung Hayabusa. Actually, si Edward pala yun! Double kill para kay Outplayed. Nakita niya yung Lucas. JM Pinkman. Nakita ng Suyo. At si Outplayed with a triple kill. Papuntang Maniac. Pero si Demon Kite, hindi na niya binigay. At hinabol pa siya dito ni Outplayed. Na-damage siya ni Demon Kite. Pero tatlong miyembro ng Blacklist International gusto nila habulin dito si Demon Kite. Aurora, hold on. DK, makakatakas pa. Shadow in. MP, nakita pa. At si MP, na-outplay. Demon Kite, buhay pa rin. Pero sa wakas, nahuli na rin. Pero, na-outplay niya yung Hayabusa. What is happening? A triple kill! Para kay Outplayed! Nung akala mo, lamang na yung Aurora, sabi ni Outplayed, teka, ilalabas ko yung inner innocent ko. Spear of Destruction sa gitna, tumama, kinasa. And nagpaulan ng mga sibat para magpatumba ng tatlo from Aurora. But Domenkite, the time na hibot para sa Aurora, ang tagal. Bago nila mapitas, muntikan pa nga niya ma-outplay itong si MP. So Aurora still has the lead, but good sign for Blacklist na nagkakaroon sila ng comeback. Talagang si Outplayed with that play. Kumakanta ng let me reintroduce myself Nagpapakilala ngayon si Outplayed. Brother, that was crazy. No, bro, that was crazy. Okay. Pares kung si Outplayed makakapasok pa dito at mapaikot niya to. I don't know anymore, Ingan. Okay. Fear of Destruction, tatama nga ba? Tumama, pero ang unang namataan doon ay si Hodge. Makuha ni Demon Kite yung Lord, pero teka lang, natumba na doon si Outplay. Nagwawala na nga din si Edward. 5 members ng Aurora, nandiyan pa rin, naka-double kill na nga itong si Domenkite. Ngayon, hinahabol si Perks Ziva, hindi na ata papauwiin yan. JM Pinkman na lang, pati si Perks ang natitira. Top lane! Okay, top lane, Renegade, sinalubong kung saan nagtatago si JM Pinkman ng Unleash the Beast, pero naipit sa 5 members ng Aurora, advancing to the upper bracket.